Maliit lang daw po ang 10 bilyon, sabi ni Omar Duterte. Gusto nyo makita si Omar Duterte? Kaya pala buhay na buhay ang mga bisogo. Buhay-buhay ang mga talakito, kag ang mga pampano, kag ang mga butiti, kag piranha. Diyan sa mga Duterte, kaya ang 10 bilyon is a small amount. Nahuya man ko sa pitaka ko nga wala laman. Oo, nahiya ako talaga. Sa totoo lang, nahiya ako sa pitaka ko na walang laman. Kay ang 10 billion peso is a small amount lang yan of money para kay Omar Duterte. Gusto nyo makita kung anong itsura ni Omar Duterte? Omar Duterte, kung nakikinig ka, Diyos ko, Santissima Trinidad, pati ang puntasang buto mo, gold ang nakabalot, kay maliit lang ang 10 bilyon? Ako nga makakita, gani ko 20 mil, 15 mil, 10 mil sa pagbablog ko sa isang buwan, di puta, daw malupok na ang almoranas ko, kag ang tarugo ko, daw mabuga na kakalayo, kag mga aso, kag ang mga lagma, kag ang mga laba. Nalipay na nga ni ako, ang saya-saya ko na. Samantalang sa'yo naliliitan ka pang lilintian kang bilatina mo kang ihudi puta ka ng 10 bilyon? Basta Pilipino para sa bayan. Tayo na siyang magiging boses hanggang sa... Pagkatapos hindi mamaamo ni tita kag ni tito mo lilintian ang 6.7 bilyon na pumasok sa kanilang mga account, tudo mga deny pang mga lampingasan. Nagka-stack up ang BLC kung sining mga lilintian nga ini. Maaga pa ako. Tapos sabihin ninyo mga Duterte Diyan supporters, may ginawa yung tatay nyong Berdugo para sugpuin ng korupsyon. Sino? Pangulo! Sino napakulong niya? Katotohanan laban sa... Sino na imbestigahan ng tatay nyong Berdugo? Kabulaanan, impormasyon ka alaman ang ibabahagi. Ang tunay sa... Sobra-sobra man timuya magtinikal nga may nagawa si Rodrigo Duterte. Anong pagbanta mo sa akon? Simula 2016 hanggang 2022 sa planeta Nimek ako nakatira na hindi ko alam na wala talaga siyang pinakulong. Dapat ay iwawaksi. Tayo ay may bumibili. Pati ang mga pagtagalog ko lilintian, di puta, bilat inamo ang pagtagalog ko ano nyo pa? Ginakuting-kuting nyo pa? Tinakong Pilipino. Tayo ay may bumibili. Oh, gusto nyo makita kung sino si Omar? Ha? Gusto nyo makita kung sino si Omar? Tohanan nilalabas oras mismo. Tayo ay may bumibili. Grabe naman kayo, pwede ba totohanin lang? Magsabi kayo dito at makapagpayabang kayo dito sa aking channel na may ginawa si Rodrigo Duterte para labanan ng korupsyon niya. Utot mo! Ikaw nga Duterte Diyan supporter ka, hindi ka nahiya sa sarili na magsabi niyan? Hindi gani nag-imbestiga si Rodrigo Roa Duterte. Presidential portal na para isumbong ang mga infrastructure project dyan na mga substandard, mga ghost. Sa paglinalo, Kuga wala gani kayo alam kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos naga State of the Nation address na may mga ghost project, may mga corrupt. Pinasubmit ng Pangulo lahat ng listahan ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highway. Doon na bisto. Kuga nga mga Duterte Diyan supporter niya ay you want to see Omar? Nagawal ang mga Duterte Diyan supporters sa channel ko 200. Ito ang itsura ni Omar, guys. Itsura ni Omar. Lait kayo ng lait sa akin, lilintian, kulang na lang, ayambot na lamang. Makinig kayo ha. Maghanap. Gusto ko ipakita sa inyo kung anong itsura ni Omar. Gusto nyo ready na? Ready na? Ready na? Taran. Nan. Ito ang itsura. Ito ang itsura ni Omar. Sabi niya, di puta, diin ang Marlica fans. Makabulig sa Pilipino. Tanga ka man, Ito, itsura ni Omar, Nan. Ito si Omar, pamangkin ito ni Sara Duterte. SMNI at saka DZAR. Sa bagay, SMNI man pala itong kanilang media. Sabi dito ni Omar,
O ayan DDS pamangkin na ni Sara Duterte na isang congressman ang nagsalita. Kaya lang dong congressman, baka batuhin ka ng lamesa ng tita mo. O, sabi dito ni Omar, 10 bilyong peso is a small amount of money daw. Kung sasabihin mo na yan lang ang network ng tita Sara at Tito Mans, maliit yan. Aba, maliit lang daw yan. Maliit lang daw. Hindi nga kami nagsabi na 10 billion. Diba? 6.7 lang nga. So, ibig sabihin, may mga 1 trillion pa talaga dyan sa account. Sabi niya, uulitin ko, 10 billion pesos is a small amount of money. Aba, naliliitan pa si Iho, lilintian niya. Maliit lang daw yung 10 billion pesos of money. Kung sasabihin mo na yan lang ang network ng Tita Sara at Tito Mans niya. Maliit yan. Ito ang hindi ko kinaya na statement niya. Oh. Normal lang sa mga politiko na maging bilyonaryo. Normal lang daw kuno. O, normal lang daw 245. Mga DDS, normal lang daw sa mga politiko ang maging bilyonaryo. Kaya ka nga naging politiko para tumulong sa mahirap. If you don't want money, if you don't have money, how can you help the poor? Kita nyo na kung ano ang paradigm na sinusundan ng isang Duterte? Na-realize nyo na? Itsura pa lang ng anak ni Pulong, buayang-buaya na. O, mga kamunting tinig, ganon ang mentalidad. Ganon magpaliwanag. Ganon magdibang ang isang congressman na pamangkin ni Sara Duterte. Ha? Maliit lang ang 10 bilyon para sa kanya. Ha? Kaya nga daw nahiya ako sa pitaka ko. Buti pa yung GCash ko, may 500 pesos pa na laman na pinadala kahapon ni Sir Reynold. Ang problema, hindi ko na cash out ang 500 pesos ko na pinadala. Pambili sana yon ng Coke at saka ng Hansel. Kaya pala Davao City, daming squatter. Kasi nasa bulsa nila. Gising na Davao. Imagine, para kay Omar, pumasok lang sa politika para maging bilyonaryo. Normal lang daw sa mga politiko na maging bilyonaryo. Paano magiging bilyonaryo? Alam mo, okay sana kung negosyante ka. Pagpasok mo, bilyonaryo ka na. Katulad pala ni Ramon Ang, nila Ayala, nila Subildi Ayala, nila Razon, diba? Ni mga Z, Henry C, mga anak ni Henry C, mga Go Kung Wei, mga Kung Sung Hee, na. Pero kung lilintihan, normal ka nga tao, magpasok ka, maging bilyonaryo ka. Tama po kayo, sir, noong nagtapos ang termino ni Pinoy, napakaganda na sana ng Pinas. Sinundan na ni Dutai, gumuho na at nababoy na ang magandang imahe ng Pilipinas. Kaya nga simula nung pumasok ang mga Duterte sa politika, nagulo na eh. Bumagsak ang ekonomiya. Minalas ang Pilipinas. Kaya hindi man kaya ipagtanggol ng executive in the name of Rodrigo Roa Duterte. Napalibutan pa ng mga demonyo. Hindi pa sila pwede i-criticize. Gusto nila, suportahan lang sila. Kasi pag hindi sila suportahan, hala, NPA ka na, rebelde ka na. Pinapakalat pa nila noon na kapag hindi magsuporta sa mga Duterte, NPA, rebelde, mga makakaliwa. Yun pala, ang mga nagpapakain sa mga makakaliwa, yung mga supporter din pala ng mga Duterte at mga Duterte din. Correct? So ito, 10 bilyong piso is a small amount of money. Kung sabihin mo na, so ibig sabihin, may tag 100 billion or 1 trillion. So ibig sabihin, trillion ang pera. Naturalmente, kung trillion yan, nasaan na yung 100 billion lilintian ka, Umar?
Inamin na mismo ng pamangkin, no? 10 bilyong piso is a small amount of money kung sasabihin mo na yan lang ang network ng Tita Sara at Tito Mans. Eh bakit sa salin 88 million lang? May utok to, nakapag-aral to, di puga. Sabi nyo, network ang binanggit niya ha. Omar Duterte, inform the public, 10 billion pesos is a small amount of money kung sasabihin na yan lang ang network ng Tita Sara at Tito Mans. We are talking about network. Saan dapat makita yung network ng isang politiko? Sa statement, assets, liabilities, and network. Ang tanong, bakit 88.5 million lang ang nilalaman ng kanyang salin? Bakit hindi umabot sa bilyon-bilyon? Kung ang 10 billion pesos ay maliit lang na halaga ng pera yan. If you are talking about the network ng tito at tita nitong si Omar Duterte. Bakit hindi ito nakasaad sa statement, assets, liabilities, and network? Yun lang ang tanong. So kung maliit ito, so ibig sabihin, ang laking pera na hindi na-declared sa statement, assets, liabilities, and network. So pag hindi na-declare sa statement, assets, liabilities, and network, that is what we call impeachable offense. May betrayal of public trust na. Kaya nanumpa ka na lahat ng nakasaad doon sa salin mo ay pawang katotohanan lamang. Kaya sa later part ng salin, na sinusumiti sa ombudsman, aba nakalagay doon ang panunumpa mo na tama ang nilagay mo as far as your statement of assets, liabilities, and network. Kung maliit lang ang 10 bilyong piso, kung ang network ni Sara Duterte at saka ni Mans Carpio ang pag-uusapan kay joint man na, sabi ni Omar, bakit hindi nakalagay sa salin ni Sara Duterte? At ano ang purpose bakit hindi nilagay? O, pwede siyang kasuhan ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue. Pwede siyang kasuhan ng BIR. So, ang tanong, pag ma-open ang kanyang income tax return, makikita kaya natin ang bilyong-bilyong pera na sinasabi ni Omar? Income yun eh. O, maging network mo yun. So, yun, mga kamunting tinig, ang tanong po natin. O, hindi na bakit ako yung ask BPI, paano ako yung magbayad ng buwis kay nagasakay lang kuya sa Carabao? O, diba? Ikaw na naman lagi na lang ikaw nakikita. Oy, maraming salamat, Denver Jan. Sabi ni Denver Jan, ikaw na naman, lagi na lang ikaw nakikita ko sa YT. So, ibig sabihin pala, gina-recommend pala ng YouTube ang channel ko. Kaya palagi mo man ako nakikita. So, kasalanan ko pa? Hindi ko man kasalanan yun. Kaya gina-recommend man niya, kaya nandito lang naman ako sa channel ko. Pero kung may mga nag-slice ng video ko at gina-post sa YouTube, karangalan natin yun. At least, pinapakita kung ano yung mga pinagsasabi natin, pinaparinig. Kaya Denver Jan, hindi ko na po kasalanan kung ako ang palaging nakikita mo sa YouTube. So, patunay lang yan na tinatangkilik ng mga tao kahit maliit lang ang nanonood sa akin, pero kumakalat naman ang mukha ko sa YT. So, anong problema mo? Ha? Kung halimbawa, scroll kag, ginascroll mo kag nandito ka na, ilang minuto ka na dito sa loob ng channel ko. Paano ka ginascroll? Kung ginascroll mo lang, hindi ka nag-comment dito ngayon. Diba? Kaya problema mo kaya kung nakikita mo ako palagi, di ganiga problema ang may-ari ng YT sa akin. Kaisa ako yan sa nagadala ng pera sa YT company. Kaya empleyado ko yan ng YouTube mo. Sweldado ko yan ng YouTube. Kahit paliit-liit lang.
So anong problema kung ako palagi? Tapos may mango man din, no? Ask BPI, pre. Bakit ako ang mag-ask na BPI? Amlak na nga ang nagsabi. Binulgar na nga ni former Senator Trillanes. Hindi nga dininay ni Mans Carpio at saka ni Sara Duterte. Tatanong pa ba ako sa BPI? O andyan na, pinapatunayan na nga ni Omar Duterte, Sabi ni Omar Duterte na pamangkin ni Sara Duterte, ang 10 bilyong piso is a small amount of money. Kung sasabihin mo na yan lang ang network ni tita at saka ni tito niya, maliit yan. Sabi ni Omar Duterte, congressman yan representante ng 2nd District of Davao City yan. Multi-awarded entrepreneur. Okay? And Forbes 300. Isipin mo, the most richest young entrepreneur. Paano nagyaman to? Most richest young entrepreneur. Ano ay pinanganak ito si Omar Duterte na binalutan ng ginto? At that young age? Saan niya kinuha mga kapital niya? Paano siya nakapag-franchise ng mga daang-daang 7-Eleven? Ang trabaho lang ng tatay niya, politiko. Baka mga taga Davao. Di ba? Ba si Elon Musk mula kay Elon Musk? Malaimon Musk. Hindi nyo ba alam na pinahamak ni Omar Duterte si Sara at saka si Mans Carpio? Kaya ang statement niyang magpapatunay, 10 bilyon na network, maliit lang yan. Pero bakit 88.5 million ang na-declare lang ni Sara Duterte sa salin niya? Pinahamak ni Omar Duterte sa publiko ang tiyo at tiya niya. O baka totoo na mga drug lord talaga ang nagiging dahilan kung bakit naging ganon sila kayaman? Anong kainggitan ko kung si Elon Musk man na ang layo-layo ng itsura ni Elon Musk kay Omar? Paano nagiging Elon Musk ang galing? Magaling si Elon Musk pagkatapos ganyan mag-construct ng kanyang statement, di ba? Ganon na ba kagaling si Omar sa paningin ninyo? Oy, Mr. Omar Duterte, baka nakarealize ka na dyan after mo nga magpa-interview sa SMNI at saka sa DZAR 1026, baka after niya na-realize mo na pinahamak mo si Sara at si Mans Carpio. Dahil ikaw ay nagpatunay na kung network lang ang pag-uusapan ng mag-asawa, maliit lang daw na bagay ang 10 bilyon. Kaya pala 16 ang abogado sa impeachment. Kaya pala dipuga, kaya nilang sustintuhan ang abogado nila abroad doon kay tatay nila nga si Digong. Kaya marami sa ating mga kababayan, paano sila nakakabayad sa kanilang mga abogado? Anong purpose na kainggitan namin? Hindi ba pwede tanungin sila? Okay sana kung private sila, kaya hindi tayo pwede magtanong. Private sila We are talking about accountability. Sabi niya, normal lang daw kuno sa mga politiko na magiging bilyonaryo. So, ibig sabihin si Omar, normal lang siya nga naging bilyonaryo? Paano siya naka-franchise ng daang-daang mga 7-Eleven dyan? Kung ang trabaho lang ni Omar ay isang congressman? Ipinanganak siya elementary, secondary, high school. Bago siya nag-graduate, kung nakagraduate siya ng college, bilyonaryo na rin siya. Kay politiko man siya. Nakakulambo? Ni sapatos, walang pambili? Naniwala naman kayo? May pambili nga ako ni puta nga ako ay isang hamak lamang na hampas lupa. Si Rodrigo Duterte walang pambili ng sapatos? Sobra na. Pagkatapos, ang mga gamit, milyon-milyon ang halaga. Sino naman ang maniwala nga si EO Antique Genius siya?
Sa ano nga klase ka, genius? Yan ang problema sa inyo, mga Duterte supporter. Hindi nga sigurado yung, sabi niya CEO, antek genius, si Omar Duterte, mala Elon Musk at Bill Gates ang galing sa negosyo, kaya mayaman siya. Eh, di congratulations. Total, ikaw man nakakilala kay Omar. Kasi yung mga ganyan na mga skills ng tao, malalapit lang yan kay Omar Duterte ang nakakaalam. Yung mga ganyan, sa totoo lang, yung mga information ng mga CEO, antek genius, tapos mga mala Elon Musk at Bill Gates, putang ina, ginkumpara mo pa yung utak ni Omar kay Bill Gates at saka kay Elon Musk. Ang mga ganyang klaseng information, hindi yan masyado ginabulgar. Habulin pala ng mga scientist yan eh. Si Omar Duterte kay ti. Genius. Patawara, Santissima Trinidad. Genius daw. Mala Bill Gates. Mala Elon Musk. Pero yung statement niya daw wala mang ganin na IQ. Paano siya nagkaroon ng branch ng mga 7-Eleven? Kung ang trabaho ng tatay niya, politiko lang. May mga business sila? O baka may business interest? Nag-divest ba sila? O, isipin mo, barangay kapitan mana. Ako wala ko yung problema kay Omar Duterte. Trabaho barangay kapitan ka lang man pasapanakan siguro na. I am very sorry ha. Kasi pagkakaalam ko parang naging barangay captain muna yan bago po siya nagiging congressman ng 2nd District. Bakit kayo magalit sa akin? Dapat ito i-criticize nyo. Kaya ito'y nagpapahama kay Sara. Oh. Si Pulong daw tong tatay niya eh. Isipin nyo mga kamunting tinig. Wala mang problema kung bilyon-bilyon man ang pera ni Sara, bisan tambakan pa ang putay niya sang trilyones. Ang tanong, bakit kailangan yung itago? Bakit hindi nyo ilagay sa statement assets, liabilities, and net worth nyo? Kay kulang man pala 10 bilyon kung ang network ang pag-uusapan, maliit lang pala yan. Eh bakit 88.5 million lang nakalagay sa SALN? Eh klaro naman na kapag ikaw ay public servant, you need to be truthful. When you affix your statement, assets, liabilities, and net worth. When you fill up your SALN. Because when you misstated, ang mangyari po dyan, that is what we call tantamount to impeachable offense. Kaya nga siya ngayon, kino-question. Kaya nga iniimbestigahan. Kasi hindi mag-coincide ang statement, assets, liabilities, and net worth sa mga labas-pasok na pera sa bangko. So mayroong panglilin lang. Nag-altang mahirap, bilyon-bilyon. May paliwanag kaya nila yan? Tapos ako ngayon ang may kasalanan sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Mga Duterte lang ang naging ganyan. Tapos may gana pa sila manggulo. Kung magkapagsalita tong tatay niya, akala mo naman magaling na congressman. Absinot naman. Bakit hindi siya mag-privilege speech? Nag-privilege speech ba ang mga Duterte dyan sa Kongreso? Yan ang problema sa inyo, mga Duterte diehard supporters. Binabigyan kayo ng pagkakataon na magtambay kayo dito, pero galit na galit kayo sa akin kahit alam nyo naman sa sarili nyo na wala kayong dahilan. Mas kilala nyo pa mga Duterte kaysa mga sarili nila. Dinadeny na nga yung sarili nilang pagkatao. Dinideny nga nila yung kanilang pagiging ganyan, pagkatapos pinananindigan talaga ninyo. Akala nyo natutuwa ang mga Duterte sa inyo kapag sinasabi nyo yung mga pagpapaliwanag nyo dito ngayon sa channel ko? Hindi. Kaya alam nila na hindi totoo yung mga nakikita nyo sa kanila.